So, in this video, pag-uusapan natin ano nga ba yung mga bagay o traits o mga pwede mong gawin para maging seductive ka sa babae sa isang date ninyo. Hindi ito yung tipong ikaw yung leader ka agad sa inyong dalawa, ipaparamdam mo na alpha ka o ikaw yung maaasahang agad na lalaki, ganito ganyan. Hindi. Doon lang muna tayo mag-focus sa usapin na very seductive na mga traits para sa babae. Based on my experience, sa pakikipag-date sa mga babae, maganda man yan, 9, 8, pangit, iisa lang ang gusto ng mga babae talaga kapag nakikipag-date. Para makascore ka, kung gusto mong makascore sa kanya, ha? Number 1, vibe. Dapat magka-vibe kayo. Kahit pa sabihin natin sobrang layo ng vibe netong babaeng to sa'yo, iva-vibe mo talaga. Pipilitin mo talaga na magustuhan din yung mga bagay na gusto niya kahit hindi mo naman gusto yun unless sobrang bullshit talaga. Pero kung kaya mo namang i-tolerate, tolerable naman yung mga bagay na yun like mahilig siya sa music. Oh, mahilig ako niya, nakikinig din ako ng music, ganito ganyan. Importante yung mag-vibe kayo talaga. Hindi naman totoo yung opposite do attracts. Yung pag magkaiba daw kayo, mas attractive daw. Hindi totoo yun. In reality, mas makakascore ka ng malaking tsansa kapag magka-vibe kayo ng above. Pag magkasundo kayo, yung mga gusto mo, gusto rin niya, yung mga gusto niya, nagugustuhan mo din, kahit plastikan na lang. Sa totoo lang, ganun talaga eh. Sinabi rin yan ni Robert Greene sa isang libro niya, kung saan tinalakay niya yung estilo ni Disraeli. Si Disraeli, isang sobrang seductive ng mga panahon nila, noong time nila. Even yung queen, gustong-gusto siya makasama dahil nga sobrang seductive niya. Bakit? Kasi hindi siya argumentative, hindi siya ma-argue na lalaki, hindi siya nakikipag-debate, hindi siya nakikipagtalo, hindi siya naglalatag ng mga logical na usapin. Bagkus, sumasang-ayon din siya at sinasang-ayunan din siya ng babae, no? Ganun nangyayari. Hanggang sa nagiging ka-vibe siya at magka-jive sila ng mga nakakausap niya o kaya mga nakakasama niyang babae. To the point na gustong-gusto siya palagi imbitahin ng Reyna para makasama. Kasi nga, sobrang seductive ng mga traits niya. Pwede mo rin itong magamit kapag nakipag-date ka, Soyko. Iiwasan mo yung makikipagtalo ka, iiwasan mo yung makikipagdebate ka, iiwasan mo yung topic na politika, religion, kung hanggat maaari, at yung mga bagay na gagamitan ng logical. Kapag nakipag-date ka, wala kang ibang pagaganahin kung hindi purong emosyon ng babae. Talagang lalaruin mo yung emotion niya. Merong masaya, merong may thrill, may kaba. Kaya nga pinaka-the best date para sa akin, isa dyan is yung sasakay kayo ng rides eh. Malaking bagay yun eh. Kasi nalalaro yung emotion ng babae doon. Nakakatakot, masaya, tapos masosurvive din yung dalawa, yung kaba niya, nandun, yung saya, yung nairaos niya yung rides, alam niyo yun. Magandang date talaga experience yung gano'n. Bukod sa mga coffee o kwentuhan o kung ano man. Pinaka-worst na puntahan ninyo pag makikipag-date ka para sa akin yung sinihan kasi hindi kayo makakapag-usap doon. Hindi ka makakapag-build na connection. Sobrang bullshit nun. Ilang beses ko na nagawa yun, hindi ko sinasuggest yun, no? Pangalawang traits na pansin ko na gustong-gusto ng mga babae kapag nakikipag-date, no? Hindi ka sobrang daldal. Itong ganitong kadaldalan ko, very anti-seductive ito kapag ginamit ko ito sa date. Siyempre, sa ganito pwede natin gamitin. Sa podcast pwede natin gamitin. Pero kapag nakipag-date ka na, hindi ka dapat madaldal. Hindi ka ganito kadaldal. Gaya ng pagsasalita ko ngayon. Dapat, dahan-dahan lang ang salita mo, smooth, kontrolado mo yung mga sinasabi mo, kontrolado mo yung mga gusto mong iparating, kontrolado mo yung boses mo, modulate lang yung boses mo, smooth at suwabe. Kung hanggat maaari, siya yung pagdadaldalin mo ng pagdadaldalin, hanggat maaari talaga, mas na-enjoy ng mga babae yung sila yung daldal ng daldal. Ikaw, wala kang iba kung gagawin kung hindi gatungan lang ng gatungan yun. Ano ba? Nabubullshit na siya sa trabaho niya. Sobrang inis na inis siya sa ka-workmate niya. Wala kang gagawin kundi, gago nga yun, ganito ganyan, gagatungan mo lang ng gagatungan, mas na-enjoy ng mga babae yun. Kumpara sa mga response na, hayaan mo na yung buhay nila yun, or tamad na tamad ka pakinggan. Gustong-gusto ng mga babae na papakinggan sila palagi. They love it, no? Makakascore ka sigurado kapag lagi ka nakikinig sa babae. Although alam naman natin mga lalaki, most of the time, bullshit talaga. Tiisin mo na lang, ganun talaga eh, babae yan eh.
Kagaya ng pagtitiis nila sa ibang nature natin, no? Yung mga babae nagtitiis din yan sa ibang mga ugali natin mga lalaki. Gaya ng madalas sa atin, babaero, di ba? Madalas sa atin, insensitive tayo, o tinitiis din ng babae yun. Titiisin mo din yung nature nila, kasi ganun talaga, okay? Give and take lang talaga tayo mga lalaki at babae. Pangatlo, sa gustong-gustong trait ng mga babae kapag nakikipag-date, dapat confident ka. Ipaparamdam mo sa lakad mo yon, sa tindig mo yon. Huwag kang nakayukong ganon. Huwag kang cellphone ng cellphone. Huwag kang parang kabado betlog ka. Huwag kang nalilito kung saan kayo kakain o kinakabahan ka pag magsasalita ka. Hindi ka tumitingin sa mata kapag nakikipag-usap ka. Senyalis kasi yun ng hindi ka confident eh. Dapat yung babae yung naiilang sa'yo, hindi ikaw yung naiilang sa kanya. Dapat siya yun makaramdam nun, no? Hindi ikaw. Kasi pag ikaw ang nakaramdam ng pagkailang at pagkaroon ng malaking kaba, pag naramdaman ng babae yun, nakakatuyo yan sa kanila. Hindi yan seductive sa kanila. Dapat confident ka. Kasi nga ikaw yung lalaki dyan eh. Dapat talaga ganun. Expected ng babae yung confident ka talaga. Kapag hindi ka confident, malaki senyales, baka hindi ka makascore sa mga susunod pa ng date ninyo, baka hindi na magkaroon ng mga susunod pa, okay? So, dapat confident ka sa sarili mo. Kahit pa sabihin natin totoong kinakabahan ka, dapat malaro mo yan na hindi mo maiparamdam sa kanya, okay? Hindi dapat. Kahit pa sobrang kabado ka, kahit pa first time mo makipag-date, dapat hindi mararamdaman ng babae yan. Dapat cool na cool ka lang, dalang-dala mo yung sarili mo. Huwag kang mag-overthink. Kaya kayo kinakabahan, pansin ko kasi nag-overthink kayo. Na-experience ko rin yan. Masyado ako maraming iniisip. Masyado ako nag-overthink sa bagay-bagay. Masyado ako nag-expect ng kung ano-anong bagay. Huwag kang mag-expect. Just go with the flow. Makipag-date ka, nagko-commute ka, halimbawa. Suabe lang, kwentuhan, chill. Ang problemahin mo lang yung ngayon, yung present, yung kasama mo siya, yung kwentuhan ninyo, yun lang ang isipin mo. Huwag kang mag-iisip ng advance. Once na mag-isip ka ng advance, doon ka na tetepokin ng kaba, kukuyugin ka na ng kaba, sabi ko sa'yo, hindi ka na makakagalaw ng maayos. Okay? So, huwag kang mag-overthink. Huwag mo ipakita kinakabahan ka, chill ka lang, hanggang sa masanay ka makipag-date sa mga babae at maging swabe lang. Okay? Enjoy the date. Ang date naman, inimbento yan para mag-enjoy. Okay? Kilalanin ng isa't isa at para mahasa ka pa. Okay? At ang pang-apat, magpakita ka ng vulnerability. Okay? Naalala nyo, way back 2022, kung matagal na kitang fan, nasabi ko yan dati na huwag kang magpakita ng vulnerability. Wag sagad. Okay? Yung tinutukoy ko doon, huwag kang magbibigay ng vulnerability na pwede nilang maging weapon laban sa'yo. Na it can be used against you. Yung mga bagay na sobra-sobra na, gaya ng laman ng bangko mo, gaya ng magkano lang sinasahod mo, gaya ng ginawa sa'yo ng ex mo na hindi mo nagustuhan, o masyado pang mga pagpapabiktim. Huwag na yung mga ganong klaseng vulnerability, pwede kasi yung gamitin laban sa'yo, at pwede pa yung ulit-ulitin niya pa sa'yo kasi alam nga niyang weaknesses mo yon, okay, weakness mo yon. So wag yung mga bagay na yon. Yung tinutukoy kong vulnerability is iparamdam mo sa kanya na ikaw ay authentic, tao ka lang din, nakakaranas ka lang din ng mga bagay ng nararanasan din nila, normal na tao ka lang din, at hindi kasi Superman, okay? Gustong-gusto ng mga tao yon, especially mga babae, na meron ka ring vulnerability side, okay? Like, may mga pagkakamali ka din, kwento mo yun. Hindi ba yun? Halimbawa, sa isang liga ng basketball, ganyan, napahiya ka, tinamaan ka ng bola sa mukha, pero pinagpag mo lang yun, nagtawanan yung mga tao, pero it is what it is, ganyan, nadulas ka, sa liga ninyo, bagkos bago ka tumayo, nag-push up ka pa para entertainment, or kung ano-ano pa mga vulnerability. Dahil ang mga tao, gustong-gusto nila yung honest, okay? Wag to the point na wala nang matitirang misteryoso sa buhay mo. Magtitira ka pa rin. But, magpaparamdam ka ng mga honesty sa kanya. Kasi gustong-gusto ng mga tao yon. Kapag nag-share ka ng vulnerability sa babae kahit konti, mag-share din yan sa'yo pabalik at may enjoy ninyong dalawa, yung bonding ninyong dalawa. Ang mga tao, relationship para sa akin, kahit even friendship, mas lalong tumitibay yan kapag kayo ay nag-share ng mga vulnerability stories, no? O yung vulnerable na stories na secret ninyo pero hindi naman sobrang makakasira sa'yo. Bagkos makakapagpatibay sa inyong dalawa yun. Kasi nagtiwala ka sa kanya, mararamdaman niyo yun, nagkwento ka,
at magtitiwala din sa'yo yung kadate mo kasi nga nagkwento ka ng vulnerable side mo. Okay? Yung mga bagay na nakakahiya, oo, pwede rin yun. Sige, mga bagay na nakakahiya pero tinindigan mo naman at naka-move on ka na. Like, kwento mo sa kanya, sige, kung panahon na support ka pa kamo, nagbigay ka ng chocolate, teddy bear, ganito ganyan, wala namang gusto sa'yo yung tao, ganito ganyan. Basta kayo na lang magkwento kung ano yung totoo talagang nangyari sa inyo na pwede ninyong i-share na hindi naman makakasira sa'yo. Very seductive yon. Sabi ko sa inyo, very seductive yon. Pang-lima, at ang pinaka-importante sa lahat talaga na anti-seductive kapag hindi mo nagawa, at very seductive naman kapag na-perform mo. Huwag ka maging kuripot. Huwag ka maging kuripot. Sinabi na rin ni Robert Greene yan, napatunayan ko rin sa date yan. Kapag gumagamit ka ng coupon or tinatawaran mo sa harap niya yung pagkain ninyo, nakakahiya yun. Imbis na hinangaan ka niya, masusuputan siya sa'yo. Kasi, ultimo, pagkain na lang, di ba? Kaya nga nakipag-date ka, ibig sabihin, may sobra kang pera, di ba? Pinaglaanan mo yan. Kasi para sa akin, pagka wala kang pera, ultimo pagkain, ultimo kape, hindi mo mabili, huwag ka na makipag-date. Wala kang karapatan makipag-date, di ba? Itayo mo muna sarili mo. Ganun lang kasimple yun. Pero once makatayo ka na, may trabaho ka na, kaya mong bumili ng simpleng pagkain, ay gusto rin naman niya yun, o kape, kung saan dyan, gusto rin naman niya yun, tapos afford mo naman, okay na yun. Okay? Pero never kang magpapakita ng sign na sobrang kuripot ka. Dahil sobrang anti-seductive nung ganun. Ang mga babae, iniisip nila na tinitipid mo sila, papasok agad sa utak niyan, in the long run, mas titipirin mo ako lalo na pag nakuha mo na yung gusto mo sa akin. Ngayon pa nga lang, tinitipid mo na ako sobra. So, ibig sabihin, ganito lang pala yung worth mo sa akin. Basta, all in all, kapag naramdaman ng babaeng sobrang kuripot ka, nagtitipid ka, tapos may trip siya halimbawa, o trip mo rin halimbawa na itong pagkain na to, pero nakita mo yung presyo, 300, 400, hindi na afford ng budget mo, wag na lang yan, ang mahal eh, ganito ganyan. Instead, kung di mo talaga siya afford, wag mong gamitin yung ganong word. Sabihin mo na lang na, okay sana yan eh, kaso nga lang, mas trip ko ngayon yung mag-burger doon. Ganun na lang, kung hindi mo talaga afford, pero never mo ipaparamdam na sobrang kinukuripot mo siya o sobrang tinitipid mo siya. Mararamdaman ng babae yun. Okay? So, kung hindi mo afford, ikaw ang mag-decide kung saan kayo magde-date, kung saan lang yung afford mo, kung saan lang yung kaya ng budget mo. Pero, never may paparamdam na tinitipid mo yung babae. Okay? Kaya naman yun eh. Kaya naman gawa ng paraan yun, di ba? May mga street food naman ngayon na nauuso na sunod-sunod, pero mura lang, magkakatabi, masaya pang kainan, o kaya sa park, bili ka ng shawarma, bili ka ng kung ano man, napasok lang sa budget mo, kainin ninyo sa park, o sweet yun, okay pa rin yun, nagawa mo ng paraan. But then again, ang pagiging kuripot nga, anti-seductive sagad sa mga babae yan. Sobra, no? At ang panghuli sa lahat na munti ko na makalimutan, no, na napapansin ko talaga, huwag kang magbabato ng mga topic na very logical. Sobrang ayaw ng mga babae yan. Hindi nila sasabihin sa'yo directly yan, pero ang mga babae, ayaw nila ng mga logical na usapin. Yung masyado mo silang tuturuan, masyado mo silang sasabihan ng ganito, ganyan, ganito yung logical na tama. Kaya nga kung mapapansin ninyo sa isang relationship, kahit tama naman yung sinasabi mo, ayaw ng babae. Kasi nga logical yun. Ayaw nila ng logical. Okay? Diba? Hindi nyo ba napapansin yun sa mga ex-girlfriend ninyo? Tama naman yung desisyon ko. Tama naman yung sinasabi ko. Pero bakit galit siya? Pero bakit ayaw nyo tanggapin yung tama? Kasi nga hindi dahil ayaw nila maging tama, kundi allergic talaga sila sa logical. They hate it. No? Ayaw talaga nila yun. Kung kaya mong baguhin yung phrasing mo, na pasok sa emotional niya, na emotion kasi mga babae. No, kung player ka, maintindihan mo to, lalaruin mo lang talaga yung word mo na papasok sa emotion nila na hindi maiintindihan ng logical utak nila. No? Kailangan ibato mo yun in emotional way. Okay? Pero hindi dapat ikaw yung maging emotional. Lalaruin mo yung word mo na papasok sa emotion nature nila, pasok na pasok, swak na swak. Hindi dahil nasusupot ka o nabebeta, o hindi dahil naiintindihan mo yung game. Kasi nga, aware ka nga eh. Kasi nga, red pill ka nga, sabi mo, diba? So, naiintindihan mo dapat na ikaw yung may logical, ikaw yung may rational, kaya mo dapat laruin yung nature niya. Dahil nga, ikaw ang mas nakakaintindi. Tayong mga lalaki binayaan ng Panginoon para umintindi at makaunawa ng babae. Okay? Kung ang lagi mong solusyon ay sa tuwing makakakita ka ng babae na
na hindi mo makaka-vibe, umalis na lang, lumayas na lang, palitan na lang, ganito na lang lagi, hindi mo man lang sinusubukan i-enhance yung skill mo, sabi ko sa'yo, hindi ka matututo na matututo. Parang computer lang yan, no? Kung laging solusyon mo, reformat, kaysa solusyonan kung ano ba yung problema ng virus ng PC mo, hindi ka natututo para solusyonan yung virus doon. But instead, natututo ka lang lalo mag-reformat palagi, which is, wala naman talagang matututunan doon. Kasi nga, ang dali-dali lang mag-reformat ng PC. Okay? So, ganun din sa babae. Ang dali lang magpalit ng babae, pero hindi nga na-enhance yung skill mo, hindi ka natututo. Okay? Iba pa rin yung nahasa yung skill mo. Hanggang sa dumating yung tamang panahon na may tamang babae dumating sa'yo, alam mo na kung paano lalaruin yung emotion. At alam mo na kung paano i-regulate yung feelings nila para maging attractive ka. Alam ko, nakakapagod dito pakinggan, pero it is what it is. Ganun talaga yon, nature by nature kasi nga yan. Okay? Tayong mga lalaki, simple lang. Basta maganda, mabait, attract na tayo dun sa babaeng yun. Okay na yun. Simple na tayo, diba? Smooth na tayo, diba? Kakain na tayo, mabubuhay na tayo, manonood ng TV, mag-exercise, at gagrind. Okay na yun. Pero sa babae kasi, hindi yung ganun kasimple, hindi siya okay sa ganun. Kailangan mo talaga paminsan-minsan, kalaruin yung emotion nila para maging seductive ka sa kanila. It is what it is. So sa mga makikipag-date dyan, lagi ninyong tatandaan yung tips ko ha. Wala nang iba pang tips na mas effective pa sa mga binitawan ko. Usually doon lang talaga umiikot yun. Basta be confident, number one yan. Be confident lagi sa sarili mo. Kapag kinabahan ka, huwag kang mag-overthink. Kalmahan mo lang at mag-enjoy ka lang. Okay? Lagi mo isipin, lahat tayo mamamatay din. Lahat tayo mamamatay din. Walang permanente. Saglit lang tayo sa mundo. Walang ibang dapat intindihin. Kundi enjoyin mo lang yung existence mo ngayon mismo. Stay cold.